Hello mga kapatid, ito po si Aling Marie, si Tita Marie, si Nanay Marie, at si Ate Marie, ang inyong kakampi. Anuhin ko lang po, itama ko lang po yung sinabi ni Pulong Duterte. Gigil na gigil siya kay Senador Trillanes. Gigil na gigil din siya sa lahat. At ang sabi niya naipakulong nyo man ang aking ama, hindi nyo naman makakalimutan ang nagawa niya, lalo na sa EJK. Hindi talaga makakalimutan yon. Dahil, sipin mo, nagkaroon ng leader ang bansa na mamamatay tao. Sinong makakalimot doon? Kaya nga nakakulong yung tatay mo ngayon dahil sa pagpatay niya ng maraming Pilipino, no? Siya nga pala mga kapatid, hindi lang po ang nakawan ang dapat nating tutukan. Hindi lang po ang nakawan. Ang nakawan po ay kumbaga ice cream lang yan ng mga ginagawa ng mga sindikato sa ating bansa, no? Ang pinaka dapat pa rin nating tutukan ay itong mga kasabwat ng China, nanggugulo sa ating karagatan, yung mga naghahasik pa rin ng lagim, at higit sa lahat, ang droga. Alam natin kung sino ang tinutukoy na drug lord ng Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, mahirap lang kasi talaga magsalita Ayoko rin naman sanang matulad kay Kuya Percy kasi kailangan pa ako ng aking mga apo at ang aking mga anak. Yung mga DDS, plano Plano ako patayin. Plano akong pikunin. Kung meron kayong napapatay sa inis, pues ako hindi nyo kakayanin. Kasi vitamins ko na lang kayo. Alam nyo mga kapatid, hindi dapat ang nakawan lang ang ating tinututukan. Tutukan nyo rin ang ating paligid. Dumadami na naman ang mga nasasabat na drugs sa paligid. Alamin natin, tuklasin nating mabuti kung sino ang mga sindikatong ito. Mafia, sindikato, yung mga terorista. Alam nyo, naglipa na sila dyan. Hindi lang naman si Bongo, hindi lang si Bato de la Rosa ang sangkot dito sa mga Duterte. Marami pang iba. Si Bato de la Rosa, nalalapit na ang pag-aresto ng ICC. Bakit? Talaga namang kasabwat yan Sabi niya nga nun kaya siya in-appoint na maging pinakamataas sa kapulisan. Dahil siya ang tututok sa war on drugs ni Duterte. Siya ang sasala sa mga ititimbre, sa mga papatayin. Mamaya po, ipopost ko yan, no? Para malaman ninyo ang katotohanan. Alam nyo, ito si Bongo. Numero 1 to. No? Numero 1 yan. Yan ang kinakausap ng China. Wala pong maililingid sa mga yan na talagang sila ay mga kampon ni Duterte. Si Duterte, small time lang yan ng sindikato nila. Sa totoo lang, protektado sila ng China. May mga plano rin na tumakbo yan bilang presidente, si Bongo. Ang sistema mo, naunahan na. No? Ito namang si Bato de la Rosa, tapos na ang pagiging mamamatay tao nyo. Darating na ang aaresto sa'yo mula sa ICC. Sabi nga baka next month o baka hindi ka na magpasko sa pamilya mo. Alam nyo, marami ang sangkot sa mga patayan na ginawa ni Duterte. May mga matataas na pulis nakasangkot dyan. Yung mga ibinabato ng mga DDS sa mga nakaupo ngayon, tao pa rin ni Duterte mga sangkot dun. No? Kay Duterte lahat nagsimula ang patayan. At yan nga po, hindi lang ang nakawan ang dapat nating tutukan. Pati ang drugs. No? Dahil nandito ang sindikato ng drugs. Nandito ang lahat ng kabalbalan, ang mafia. At tingnan nyo naman yan si Martires kung anong ginawa. 'Di ba? Binaliktad ang hatol, itinago. Napakalaking kagaguhan ang ginawa nila, panggagago sa mamamayang Pilipino. Kasi dapat transparent lahat Pero anong ginawa nila? Inilihim nila, no? Inilihim nila ang dismissal kay
ah, Villanueva. At ito si Cayetano. Cayetano, sino ang gusto mong paniwalaan? Ha? Bakit mo sinisiraan si ombudsman? Si Attorney Leila de Lima sa ombudsman. Sasabihin mo na si Attorney Leila ang susulusol kay ombudsman kung sino ang dapat makasuhan. Alam mo, huwag kang magbibintang kasi si Attorney Leila de Lima, abogado yan. Alam niya kung gagawa siya ng kapalpakan, alam niya na siya rin ang maapektuhan, no? For your information, Cayetano, hindi kailangang magsalita ka ng ganyan kasi sino ang gusto mong paniwalaan? Ikaw? Ikaw paniniwalaan? Basang-basa yung papel mo sa mamamayang Pilipino, paano ka paniniwalaan? Wag na nga kayong maghanap damay. Wag na. Tantanan nyo na yung mga nakaupo ngayon na gumagawa ng paglutas ng mga problema. Wala namang kayong ginawang paglutas sa mga problema eh. Kayo pa nga ang nagdagdag problema sa gobyerno, di ba? Di ba kayo yung mga nandyan sa mga nakawan na yan? Mga scam na yan, mga proyekto na yan? Di ba kayo yan? Nagliligtasan kayo ng mga sarili nyo eh. Bumubukol naman lalo sa inyo. At tama na. Tantanan nyo na ang gobyerno. Hayaan nyo nang resolbahin niya ng ombudsman, ng DILG, ng presidente, at ng iba pa, lalo na ang ICI. No? Ang ICI may karapatan yan. Dahil yan ay inappoint ni Marcos. Si ombudsman ay inappoint ni Marcos. Abay, syempre naman, a-appoint na lang si PBBM ng kanyang talagang pagkakatiwalaan niya na lalaban ng parehas. Alam nga namang sa inyo ipagkatiwala. Mahirap sa inyo eh. Nagpaka-DDS kayo eh. Kundi sana kayo nagpakita ng kagaspangan at hindi kayo nag-idolo kay Duterte. Baka kayo ang mga nakaupo dyan sa mga ahensyang yan. Kaya sorry na lang kayo, no? Kung nabisto man kayo bilang mga DDS senators, tanggapin nyo. Dahil sumama kayo eh. Ha? Kung di kayo sumama kay Duterte, madadamay ba kayo? Hindi. Ganyan talaga, no? Ang kalabaw na may putik, pag sinamahan ng walang putik, nagkakaputik din. Kaya sorry na lang kayo. Ginawa nyo yung Diyos-Diyosan si Duterte. Di magdusa kayo. Huwag na lang kayong mandikta sa mga Pilipino na huwag maniwala kay ombudsman, huwag maniwala kay Attorney Leila de Lima. Kapal naman ang mukha mo. Gusto mo ikaw ang paniwalaan? Gusto mo ikaw yung magsasalita? Yung 10K nga na pangako mo, wala ka natupad eh. Kapal naman ang mukha mo talaga, oh. Kayong mga DDS senators, tandaan nyo to. Inasahan kayo ng mga bumoto sa inyo na gagawa kayo ng tama. Inasahan kayo ng mga bumoto sa inyo na kayo mismo ang gagawa ng ikabubuti sa bansa. Pero, dumating ang panahon na kayo pala ang ipakukulong ng taong bayan. No? At yan ngayon ang inaasahan ng taong bayan. Hindi kayo. Hindi ang inyong panunungkulan, kundi ang inyong pagkakakulong. Ganun lang yun. Salamat mga kapatid. Thank you.